Amen. Amen. Let us all stand up, please. And let's welcome our preacher for tonight, Sir Conrad Ray Tungol. Ayos. Wag. Ayos, nakuha niya lahat ng mga tinuro ko. Alright, at salamat po sa Panginoon at sa biyaya po ng Panginoon ay muli ay magagamit sa paghahayag po ng salita po ng Diyos. It's only by the grace of God, mga kapatid, na muli ay makapagbigay ng encouragement mula po sa salita po ng Diyos. At I do believe na tayo po ay nandito upang matuto ng salita po ng Diyos. Amen! Are you excited, mga kapatid, pag tayo po ay nasa bahay pananambahan? Amen. Amen. Ako kinakabahan eh. Grabe na yung kabog ng dibdib ko kanina pa. Ang bira. Lalo na yung kumanta yung misis ko. Sabi ko, palit na lang kaya tayo. Ikaw na kayo mag-preach, ako kumanta na lang. Well, anyway, so it's only by the grace of God. Nakalain niyo po yun, hindi naman kami, kumbaga, pagdating pa lang sa ganong klaseng pagkakataon, mga kapatid, kita mo ng kamay ng Diyos. Amen! Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. At lagi kong binabanggit po sa inyo dito, mga kapatid, every time na ako po'y magsasalita po sa inyo bago ko po simula ng mensahe, make sure to accomplish your purpose. Lahat, mga kapatid, bago ay pumasok dito, pumunta tayo dito para makapakinig at matuto ng salita ng Diyos. Amen. Walang pumunta dito, mga kapatid, na tayo lang ay basta lang maupo dyan, magpalamig kasi may aircon, dun sa bahay, mainit kasi eh. Dun sa church, at least aircon doon, maganda tulog natin doon. Alright, so hindi po tayo nandito para sa ganun, mga kapatid. Nandito tayo para matuto ng salita po ng Diyos. Amen. Let's open our Bibles in a very familiar passage in the book of 1 Timothy. All right, 1 Timothy chapter 1. Right? Merong isang familiar passage po dyan sa Biblia. All right, 1 Timothy chapter 1. Let's start reading in verse number 12. Are you there? Amen. All right, the Bible says here, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Verse number 14. "And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus." Verse number 15. "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Grabe, no? Grabe yung pagpapakilala ni Apostol Pablo po dito. Chief of all sinners. Sino yon? Apostol Pablo, mga kapatid. All right? And then in verse number 16. "Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting." Verse number 17. "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen." Ngayon po, mga kapatid, ay may maganda po tayong pag-uusapan. And I want to entitle this message, "My God is an enabling God." My God is an enabling God. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi pong ito, at meron lang po, hindi tayo gano'ng magtatagal, mga kapatid. At may ilang pag-uusapan lang po tayo. And I prayed for this message na maging encouragement po sa atin ngayong gabi pong ito. Alright, tayo po muna isaglit na muna. Let's all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat o Diyos sa pagkakataon po na ito. Muli ako po inyo magagamit sa paghahayag po ng inyo pong salita.
Make me a blessing, Panginoon, sa mga makikinig, O Diyos. At ipaalala niyo po sa akin, Panginoon, yung mga naaral ko po, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po na ako po ay bigyan ng extra kalakasan, Panginoon. Extra wisdom din, Panginoon, upang patuloy kong maabot ang pangailangan espiritual ng bawat isa. Salamat po muli sa pagkakataon po na ito, O Diyos. Wala po akong kakayanan, Panginoon, but please, help me. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to your people. Forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Alright, sige po, makaupo na po tayo. Thanks, sir. Again, isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. At ngayon pong gabi pong ito ay may mga simple lang po tayong pag-aaralan. At alam naman po natin mga kapatid na we are on a series of message patungkol po sa tema po natin, that I may know Him. Amen. Nandyan pa rin po tayo mga kapatid. At we are already on a 5th month mga kapatid ng taon po na ito for the year 2026. Tama po ba? At ngayong taon po na ito, sabi ko nga po na ang tema po natin ay pagdating po sa pagkakilala po ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid na napapag-usapan itong bagay po na ito sa kadahilanan na maraming nagpapakilalang Kristiyano pero walang Kristo sa kanilang buhay. Tama po ba? Maraming makakapag-identify, maraming makakapagsabi na ako po ay isang Kristiyano pero hindi mo makita na mayroong Kristo sa kanilang buhay. Marami pong ganyan. That is why, yan po yung ginugol ng ating mahal na pastor na alin? Na ipakilala at ipakilala ang Diyos sa atin ng lubusan. Upang maisabuhay po natin at mapakita po natin sa nakararami na meron talagang totoo at buhay na Diyos. Yan po yung layunin ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Kung bakit na lang ibinigay sa kanya ng Diyos ang ganitong klaseng tema, mga kapatid, na alin? That I may know Him. Kasi ang punot dulo ng napakaraming Kristiyano kung bakit siya bumabagsak, kung bakit na-o-offend, kung bakit umaalis ng simbahan. Kasi bakit? Hindi lubusang kilala ang Diyos. Yun lang naman po talaga. That's the bottom line, mga kapatid. Kasi pag kinalala mo at alam mo talaga kung sino ang Diyos, mga kapatid, wala nang lugar yung offend eh. Hindi mo pwedeng iwanan yung simbahan. Hindi mo pwedeng i-quit yung simbahan kapag kilala mong lubusan kung sino ang Diyos, kapatid. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga, yan po yung inaasam at hinahangad ng ating mahal na pastor na for this year 2026 ay mas lalo pa nating kilalanin ng Diyos. Ngayon, naghaharap tayo ng krisis sa ating buhay. Sa ating bansa, mga kapatid, tumataas ang bilihin, tumataas ang krudo, ang dami na, mga kapatid, na tumataas ngayon. Presyon, tumataas din. Di ba? Tumataas po lahat yan. Pag tumaas ang bilihin, magha-high blood ka na yan. Di ba? Pag tumaas yung mga ganyan, mga kapatid, sabi ko nga ngayong itong bansa po natin na ito ay nahaharap sa matinding krisis. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga sabi ko ngayong taon na ito, ay mas lalo pa natin maipakita sa napakaraming tao na merong totoo at buhay na Diyos. Yaan ang napakagandang maibigay po natin sa napakaraming tao. Because sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo po ay nag-i-involve sa area, pag nakita nyo po yung isang tirahan, isang bahay, at pagpasok mo, parang wala, parang asa ng Diyos? May kita mo yung isang maliit na bata, grabe murahin yung kanyang magulang. May kita mo yung isang musmus na bata, nakala mo maliit lang, pero pag minura niya yung kanyang tatay, parang hindi niya tatay. Sabi ko, nasaan ang Diyos? Pag nakita mo yung pagpasok mo sa isang bahay, may black eye yung nanay na ganito. Tanungin mo kung anong nangyari. Sinuntok ako ng asawa ko. Asa ng Diyos?
Nakita niyo po ba yun mga kapatid? Sabi ko nga, that's why it is very important for us, brethren, that you need to know Him more. Kilalanin mo talaga siya ng lubusan, kapatid. Hindi lang yung basta knowledge lang. Hindi lang yung basta, alam mo lang na siya ito siya yun. Siya yung sinasabi ni Sir Conrad. Siya yung sinasabi ni Pastor Hill. Siya yung sinasabi ng mga preachers dito. Pero dapat ma-experience mo rin siya, kapatid. Makita mo kung gaano siya katindi. Kaya nga ito po mga kapatid, dito po sa binasa po natin, ito po yung letter ni Apostol Pablo kay Timothy. Alright? Hindi porket nandyan po ang book po na binuksan natin ay Timothy, si Timothy po nagsulat. Letter po ito ni Apostol Pablo kay Timothy. Alright? And this letter na binanggit po dito ay, ito po ay sinulat after ni Paul na siya ay makulong sa Roma. Sinulat niya po itong letter po na ito. And nung umalis po si Apostol Pablo sa Rome, or lumabas siya sa prison, lumabas siya sa kulungan, bumisita po sila ng mga churches ni Timothy. Alright, bumisita po sila ng mga churches, and one of the churches na binisita po nila is the Church of Ephesus. Alright, yan po yung isa sa mga binisita po nila Apostol Pablo and ni Timothy. And upon visiting the church, they found out about false teachings. Alright? False teaching doon po sa loob ng simbahan. At bago po umalis si Apostol Pablo, bago po siya ma-imprison or bago po siya umalis po doon sa Church of Ephesus, meron po siyang ibinilin sa kanila. Meron po siyang talagang sinabi sa kanila na dapat nilang panghawakan. Alright, let's turn our Bibles para makita nyo po. In the book of Acts. In the book of Acts, chapter 20, in verse number 17. Let's start first there in verse number 17. Para makita nyo po yung sinasabi ko na nag-iwan si Apostol Pablo ng matinding warning sa kanila. Alright, let's start in verse number 17. The Bible says there, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. So nasan po sila ngayon dito? Nasa Church of Ephesus. At sino yung mga tinawag po niya? Elders nung church. Alright, drop down in verse number 28. Ito na po yung sinabi niya. Ito na po yung sinabi ni Apostol Pablo. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over that which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Verse number 29. For I know, nakita niyo na po ito, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Alright? Verse number 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Verse number 31. Therefore, watch. Akilain niyo po yun? Binanggit niya na in verse number 28, take heed. Grabe na yung paalala niya, no? Yung verse number 28, take heed. And then sa verse number 31, therefore, watch. And remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Nakita niyo po yun? Nakita niyo po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, nang winarningan po ni Apostol Pablo itong mga taong ito sa Efeso na meron talagang mangyayaring ganong kaganapan. Naunawaan niyo po yun mga kapatid, na magkakaroon ng false teaching inside the church. Magkakaroon ng grievous wolves inside the church. Nalalamunin itong mga flocks na ito na talagang, grabe. Kaya nga grabe yung warning eh. Mag-take heed ka na and therefore, mag-watch ka pa. Kasi grabe yung mangyayari sa loob ng simbahan eh. Ngayon, bumisita sila
sa church, anong nangyari? Meron ng false teaching sa loob. Meron ng false teaching sa loob, mga kapatid. Paul warned these elders before about this false teaching. Nagkaroon na ng warning para po sa kanila. But sad to say that natagpuan pa rin ito sa loob ng simbahan. That's why Apostle Paul asked Timothy to lead the church. I-lead mo tong simbahan na ito. Alright? Pangunahan mo itong simbahan na ito. Pumunta ka dito sa church na ito. Kaya nga from there, mga kapatid, sinulatan ni Apostol Pablo si Timothy ng letter na ito. Naunawaan niyo po yun? Para mas lalo niyo pong maunawaan kasi parang gusto kong ilagay kayo sa eksena kung bakit nagkaroon ng ganitong, ba't niya sinabi yan? Bakit sinabi niya, I thank Christ Jesus, our Lord. Nakukuha niyo po yun, mga kapatid? Para makita niyo po yung eksena, yan po yung tinuturo sa amin ng ating mahal na pastor pagdating po sa paghahayag ng salita po ng Diyos. Kailangan dalhin mo yung tao mismo doon sa eksena para ma-realize nila kung anong nangyayari talaga. Kaya nga po yung sinasabi ko po sa inyo, yan po yung nangyayari. Kaya nga po sinulatan ni Apostol Pablo si Timothy, alright, Timothy, ito ang haharapin mo. Timothy, ito yung haharapin mo. Kaya nga sinulatan niya si Apostle Paul si Timothy to encourage him kung paano niya haharapin itong church na ito. Kaya nga mapapansin niyo po in verse number 1 pa lang, in the book of 1 Timothy chapter 1, anong sabi na ni Apostol Pablo? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is what? Our hope. Ipinakita niya agad doon, mga kapatid, kung sino ang tumawag sa atin. Timothy, tinawag tayo ng Diyos dito. Timothy, ito ang haharapin mo, Timothy. Timothy, ganitong klaseng tao ang haharapin mo sa loob ng simbahan, Timothy. Ganitong mga klaseng tao na hindi mo nanaisin at hindi mo sisikmurain dahil nandito to sa loob ng simbahan, Timothy. Pero nais kong ipaliwanag sa iyo, Timothy, meron kang Diyos, Timothy. You have a hope. Meron kang pag-asa, Timothy. Walang iba kundi sino? Ang ating Diyos na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Doon pa lang sinabi niya na agad In-encourage na agad. Verse 1 pa lang. Ipinakita niya na agad doon. Saan ka kukuha ng lakas, Timothy? Walang iba kundi sa ating tagapagligtas. Walang iba kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Which is our hope. Sino yon? Ang ating Panginoong Heso Kristo. That is why itong binasa po natin, mga kapatid. That is why Paul used his testimony. Yung binasa po natin, mga kapatid, from verse number 12 up to verse number 17, ito po ang patotoo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya nga ginamit niya ito, after no verse 1, ginamit niya yung testimony niya, ginamit niya ito para alin? Para i-encourage si young Timothy. Tandaan niyo po ito, young preacher pa lamang po ito si Timothy. During this time, mga kapatid. Kaya nga, that is why he used his testimony to encourage young Timothy that we have an enabling God. Timothy, meron tayong Diyos na mag-enable sa lahat ng mga gagawin natin, Timothy. Sabi niya, ano pong sinabi niya po dyan in verse number 13, mga kapatid? I was what? A blasphemer. Ano po ang blasphemer, mga kapatid? Ano po ibig sabihin yun po yun? It is an act of showing great respect. Great disrespect saan? Sa Diyos.
Ganun po si Apostol Pablo. I-disrespect niya po talaga yung Diyos, mga kapatid. Ano pang sabi po niya? I was what? A blasphemer. And what? Persecutor, mga kapatid. It is a person who treats another individual or group in a cruel, unfair, or oppressive manner. Akalain niyo po yun? Ganon po si Apostol Pablo. Hindi niya pa tinapos doon. I am what as well? An injurious. Pag sinabi natin injurious, it is a person who treats someone with cruelly, roughly, and inconsiderately. Ganon po si Apostol Pablo, mga kapatid. Ganon po yung kalagayan niya. No wonder tinawag niya ang kanyang sarili na alin? Chief of all sinners. Mang-uusig po si Apostol Pablo ng Kristiyano way back then. Hindi lang siya nang-uusig na parang pipigilan ka lang niya magsimba. No way! Papatayin ka niya pag ikaw ay naniniwala sa Panginoong Heso Kristo. Pumapatay ng Kristiyano, mga kapatid, itong nagsulat nito. Yung nagbibigay ng encouragement, mga kapatid. Yun po yung ganun yung ganyang klaseng kalagayan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ganun ibinigay ni Apostol Pablo yung kanyang testimony. That's why ginamit niya yung testimony niya para ma-encourage si Timothy sa haharapin niyang church. Sa haharapin niyang grievous flocks. Sa grievous wolves na kanyang haharapin, mga kapatid. Kaya niyang ibinigay yung kanyang patotoo para kay Timothy. Kaya nga sabi niya nga po dito and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me. The word enabled there, it means to empower. Nakuha niyo po yun? The word enable there, it means to empower. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, pag sinabi nating, the word enable there, it means to empower. God empowered Apostle Paul. Paul recognizes the omnipotency of God in his life. Inirecognize ni Apostol Pablo na meron siyang makapangyarihang Diyos sa kanyang buhay. God used these characteristics of, kaya nga binanggit niya, ginamit niya yung word na enable there. Because alam niya, hindi niya kakayanin ng kanyang sarili lamang. Alam niya na kapag ikaw ay babaguhin mo yung kanyang sarili, hindi mo kakayanin, kapatid. Kapag ikaw lang sa sarili mo, titignan mo lang yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, kapatid. Huwag mong iaasa ang pagbabago sa sarili mo, kapatid. Iasa mo lahat sa Diyos, kapatid. Yun nga yung sinasabi ni Apostol Pablo. That's why he used the empower, the word enable. Kasi hindi niya kakayanin. Empower. Kinakailangan kunin ko yung lakas ng Diyos para mabago ako. That's why the word there is enable. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, we do have a God, or we do have an enabling God. Pag sinabi nating enable, mga kapatid, someone that makes it possible for a particular thing to happen or be done. Pag sinabi po nating enabling, alright? Someone that makes it possible. Someone that makes it possible. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Sa Tagalog, isang persona na gagawing posible ang isang particular na bagay. Akalain niyo po yun. Someone, kaya nga kung mapag-aaralan po natin yung word na enable, ibig sabihin, gagawing posible yung imposible.
gagawing imposible yung posible, kapatid. Ganun po yung Diyos po natin. That is our God. That's why, sabi ko nga po sa iyo, our God is what? Enabling God. Kaya nga kinuha niya yung word na ito para ma-encourage si Timothy. Timothy, may mga matitindi kang papasukin. But Timothy, elders yung mga yan, pero parang walang Diyos. Kaya kinakailangan mo ng power ko, Timothy. Kinakailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos, Timothy. At hindi po yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo that is why, pagdating po dito mga kapatid, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya nga mga kapatid, kung babasahin niyo po ito, wala tayong pagmamayabang pag tayo po ay nasa ministry. Pag tayo po ay nasa ministry, mga kapatid, wala tayong ipagmamayabang. Because God, hindi tayo ang nag-enable. Hindi tayo ang nag-enable sa ating sarili, mga kapatid. But God enabled us. That's why we are in the ministry. Hindi tayo ang nag-enable. God was the one who enabled us into the ministry. You are not in the choir kasi magaling kang kumanta. You are not in the ushering ministry kasi maganda yung postura mo. Hindi tayo nasa Sunday school ministry kasi magaling kang magsalita. You are not in the media ministry dahil magaling kang mag-host, mga kapatid. No, it is only by the grace of God. It is only by the grace of God. That's why we are in the ministry. Wala tayong pagmamayabang, mga kapatid. Wala tayong pagmamayabang pagdating po sa ministry. God enabled us to minister people. God enabled us. Hindi tayo nilagay, mga kapatid, sa ganyang klaseng posisyon at sasabihin natin, well, nandito ako sa choir kasi magaling ako kumanta. No way. Hindi tayo nilagay sa ushering ministry, mga kapatid, kasi maganda yung postura, ang ganda ng damit ko, meron akong bagong long sleeve, no way. Hindi tayo nilagay sa Sunday school ministry kasi ang galing natin magkwento. Hindi tayo nilagay sa media ministry para alin? Para sabihin natin na, well, okay, ganito kasi ako, magaling ako magsalita. No way. God enabled you in the ministry. God enabled you. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki, wala tayong pwedeng pagmayabang. Pagdating po sa ministry, mga kapatid, God enabled us to minister people. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, alright, ito yun. Ito yung haharapin mo, Timothy. Ito yung matinding haharapin mo sa loob ng simbahan. That is why, kinakailangan mo umasa sa Diyos. We do have an enabling God. Amen. Amen? Meron po tayong God na pwede mag-enable sa lahat po ng bagay po, mga kapatid. Kaya nga, now, mabilis lang po tayo. Why God is an enabling God? Paano mo nasabi? Paano natin nasabi na ang Diyos is an enabling God? Patunayan ko po sa inyo. Doon lang tayo, hindi tayo alis sa verse na ito, mga kapatid. Puntahan niyo po yung verse number 13. Anong sabi ng Biblia? Who was what? A blasphemer. Before a blasphemer and a persecutor, an injurious, but I obtained mercy because I didn't ignorantly in unbelief. Why God is an enabling God? Because He can make impossible things to possible things. Kakalain mo yun na parang imposible na ito eh. Parang wala nang patutunguhan itong buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid. Parang end na. Tinawag niya pa yung kanyang sarili na chief of all sinners.
Akalain niyo po yun, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, since we do have an enabling God, everything is possible. Meron tayong enabling God, mga kapatid. It seems na parang imposible na mabago ang isang persona, pero matindi na bago pa rin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, young people, listen to me. Lahat ng mga young people na nakakapakinig sa akin ngayon, huwag mong sabihin, huwag kang magpapaloko sa dyablo na parang wala ng pag-asa ang buhay mo. Huwag kang magpapaloko sa sanlibutang ito na parang i-end na ng sanlibutang ito. Na parang wala ng pag-asa kasi ang dami mo ng kasalanan. Kapatid, chief of all sinners. Still, binago pa rin ng Panginoon. Parang wala ng pag-asa. Parang wala na, lugmok na sa kasalanan, kapatid. Pero here is Apostle Paul still giving his testimony to encourage Timothy into the ministry. Kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, we do have an enabling God. Meron tayong ganun, kapatid, na gaya niyang gawin ang imposible, mga kapatid. Parang imposible na. Ikaw na mother ngayon, baka imposible na rin yung ano mo, yung asawa mo. Parang imposible na rin baguhin. Wala nang pag-asa yung aking asawa. Wala nang pag-asa yung aking anak. Wala nang pag-asa yung asawa kong lalaki. Ganun na lang lagi siya. No way! As long as we have God, mga kapatid, everything is possible. We do have an enabling God. Kaya nga po, mga kapatid, parang wala nang pag-asa. Kung ano man pagsubok na hinaharap mo ngayon, kapatid, hindi mo na kaya, let me encourage you this evening. Let me encourage you this evening, brethren, that we do have an enabling God. Making impossible things to possible things. Let me remind you. Kilala niyo po ba si Mary? Kilala niyo po si Mary? A young, humble woman, enabled and able to bear the Son of God. Akalain mo po yun? Si Mary, na wala man lang hindi mo aasahan Hindi mo aasahan na ito pipiliin ng Diyos, mga kapatid. But still, in-enable ng Diyos para gamitin niya, para alin? I-bear ang ating tagapagligtas, mga kapatid. You remember Moses? You remember Moses, brethren? You remember Moses? Utal-utal. Walang masabi. Alright, let's go to a passage in the book of Exodus para makita po ninyo kung gaano po katindi si Moses po na ito. In the book of Exodus. Dali lang po yan. Punta niyo po yung Revelation. Tapos balik kayo sa umpisa. Nandun yung banda sa may Exodus. Alright, Exodus. Exodus chapter 3. Alright, doon muna tayo sa chapter 3, mga kapatid. Ito po ang sabi po ng Diyos. And the Lord said, in verse number 7, chapter 3 in verse number 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. For I know their what? Sorrows. Yan po yung kalagayan. Nakita po ng Diyos ang kapangailangan ng kanyang mga tao. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinawag niya sino? Si Moses. Alright, ang sabi dito, let's drop down in verse number 10. Come now, therefore, I will send thee unto what? Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Verse number 11. And Moses said unto God, Who am I? Or am I?
that should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Nakita pa niyo po yun? Isa pang ulit na pagdududa. Chapter 4 in verse number 1. Anong sabi po ng Biblia? And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Isa pa, verse number 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Akalain niyo po, tatlong beses niya na pinagdududahan ang Diyos, mga kapatid. Akalain niyo po itong mga text na ito, si Moses, mga kapatid, na parang wala rin naman siyang talagang kakayanan. Kung titingin lang siya sa kanyang sarili. But let me remind you, let's go to chapter 3 in the book of Exodus. Chapter 3 in verse number 12. And he said, Certainly, pinasisigurado ko sa iyo, certainly, I will be with thee. Yan ang sabi niya, mga kapatid. Certainly, kakasamahin mo ako. Ano man ang haharapin mo, kakasamahin mo ako, Moses. Nakita niyo po yung kung gaano katindi, mga kapatid. Certainly, I will be with thee. Yan ang binanggit po niya. Pero tignan niyo po, ano pa sabi po ng Panginoon in chapter 4, in verse number 11. Nung sinabi niya, na Panginoon, utal-utal ako hindi magandang aking pananalita. Hindi ako magaling magsalita, Panginoon. Wala akong kaalam-alam, Panginoon. Hindi ko kaya ang sabihin nito. Grabe, slow. I'm slow in speech. Hindi ko kaya magsalita kay Pharaoh. Pero nasabi niya in verse number 11, And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Who hath maketh the dumb, or deaf, or seeing, or the blind? Have I, the Lord? Verse number 12. Now therefore, go, and I will be with thy mouth, and teach what thee that thou shalt say. Akalain mo po yun, mga kapatid. Ano pong napansin niyo po dito? Hindi tinatanggal ng Diyos yung alin? Yung problema. Hindi tinatanggal ng Diyos yung problema doon kay Moses. Napansin niyo po yun? Hindi niya tinanggal yung kanyang gawin ko na lang eloquent yung pananalita mo. Pagandahin ko na lang yung pananalita mo. No way! Hindi niya ginawa yun. Napansin niyo po ba yun? Hindi niya tinanggal yung problema ni Moses. Pero anong ginawa ng Diyos? I will be with thee. Kapatid, let me remind you, sa panahon ng matinding problema, hindi tatanggalin ng Diyos yung problema. Anong gagawin ng Diyos? Sasamahan ka niya sa problema. Hindi niya tatanggalin yung problema, kapatid. Kasi minsan parang nagdududa na tayo sa Diyos, Panginoon, ba't hindi mo tinanggal agad yung problema? No way! Hindi mo ba napapansin? Buhay ka pa hanggang ngayon. That is our God. He will enable you to conquer that problem. Huwag mong pagdududahan ng Diyos, kapatid. Hindi porkit na parang hindi niya sinagot, hindi niya agad tinanggal yung problema, kapatid. Wala ng Diyos. No way. No sir. No ma'am. Hindi ganoon ang Diyos po natin, mga kapatid. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong problema. Sasamahan ka niya, mga kapatid. God might not remove the problem in your life, but God will enable you to conquer that problem. Because the more you are with God during the problem, the more you will experience His greatness in your life. Mga kapatid, the more mo siyang kakasamahin during ng problema mo,
the more mong may experience ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga kapatid nakapansin niyo po yun, pwede naman tanggalin na ng Diyos yun Di ba? Okay, pagandahin ko yung speech mo. Pwede naman yun O ayusin ko yung pananalita mo. Pwede. Pero hindi ginawa ng Diyos Ano sabi ng Diyos? Kakasamahin mo ko. Certainly, I will be with thee. Certainly. Kapatid, hindi ko man lang alam kung anong nararamdaman mo ngayon. Hindi ko alam kung anong nararanasan mo ngayon, kapatid. Hindi ko alam kung anong matinding problema ang hinaharap mo ngayon. But let me remind you this evening that we do have what? An enabling God. We do have an enabling God. Hindi ko alam kung sino kung kinakausap ko ngayon, mga kapatid. Might be na may matindi ka ng hinaharap na problema. But let me remind you, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Making things impossible to possible things. Na parang wala ng solusyon. Let me remind you, parang wala na rin solusyon ang buhay ni Apostol Pablo. Parang wala na. Pero ito pa rin, kapatid. Still giving an encouragement to Timothy. Kaya nga, yun po yung dapat po nating ma-realize, mga kapatid. Remember Abraham? Abraham and Sarah? Parang wala na rin pag-asa, di ba? Parang wala na. Kung ikaw, sabi ko nga sa inyo kung ikaw ang titingin, parang wala nang pag-asa. Pag sa pananaw mo, parang walang pag-asa. Parang wala na hindi na, end mo na. Tutuldukan na kita. Ito na yun, natatandaan ko yung sinabi ng aking kapatid. Ayan, dito si Ma'am Leslie. Sabi niya sa akin, wala na. Diyan ka na lang. Ganyan lang. Yung buhay mo. Inom ka na lang. Rotation mo. Punta ka na lang sa bar. At uminom ka ng alak. Magmariwana ka. Bro, ganyan na lang. Kasi kung sa tingin ni Ma'am Leslie, parang wala na ako talaga. Parang wala na talagang pag-asa yung buhay ko, kapatid. Way back then. Parang wala nang patutunguhan. Parang ganun na lang, mamamatay na lang akong ganun. Parang ganun na lang yung buhay ko Nung yung oras na yon, sabi nga niya wala na, ganyan ka na lang. Diyan ka na lang. Magpatuloy ka na lang sa ganyan mo. Hanggang sa dumating sa punto, lumayas ako. Pinatunayan ko na kaya ko. Pinatunayan ko na hindi ko na sila kailangan. Hindi ko na kailangan ng godly counselor. Pinatunayan ko sa kanya yon na parang wala na. Ako, kakayanin ko to kasi may pera ako, may trabaho ako. But there is a one thing in my life, kapatid, na nangailangan ako ng matinding Diyos, kapatid. Salamat na lang, kapatid, at muli ay nakabalik sa simbahan. Nakita niyo po yung mga kapatid. Sino ba magsasabi, Sir Rudy, magkakaganyan din? Sino ba magsasabi, Sir RG, magkakaganyan din? Sino magsasabi na ikaw naka-necktie ngayon, magne-necktie ka na? Sino nakakapagsabi na ngayon, ikaw nakapalda ka na ngayon, pero dati nakapantalong ka dati? Sino magsasabi na ikaw ngayon ay may bitbit ka ng Biblia? It's only by the grace of God, brethren. It's only by the grace of God. It's only by the grace of God, brethren. Kaya tayo ay nagkaganito. Parang imposible sa pananaw ng napakaraming tao. Pero posible po na mangyari sa Diyos. It is parang imposible. Kaya sabi ko, remember Sarah and Abraham? Parang imposible na. Pero nangyayari. Kasi meron Diyos Kaya huwag mong pagdudahan ng Diyos mo. Baka pag wala ng ulam, parang wala ng Diyos. Wala ng load, wala ng Diyos. Para may sakit lang, nilagnat lang, wala ng Diyos. Di na magsisimba. May lagnat Parang gano'n na lang, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, it may seem impossible to us, but with God, everything is possible.
everything is possible. Remember David, a shepherd boy. Tama ba ako? A shepherd boy enabled to become a what? To become a what? A great king. Shepherd boy. Akalain mo, pero naging hari. Shepherd boy, pero naging hari. Hindi lang siya basta naging, hindi lang siya naging hari, pero mga kapatid, tinalo niya pa sino? Si Goliath. Ang liit-liit lang niya, ang laki-laki nun. Pero pinatay niya lang sa pamamagitan ng alin? Slingshot. It's not about the slingshot. It's about God. Hindi siya magaling mag-gano, mga kapatid. Kahit siguro ilang slingshot pa, ang itama mo dun, hindi mamatay yun eh. It's about God. It's about God. Remember Peter, an impulsive fisherman who denied Jesus, yet was restored and empowered by the Holy Spirit to become a pillar of the early church. Remember Peter? Kapatid, dininay niya ang Panginoon. Parang wala na rin eh, di ba? Grabe na rin yung ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo. Parang wala na rin. Ano ba to? Pero grabe yung pagkakilala niya. At simula nung nag-preach siya sa Day of Pentecost, mga kapatid, ano pong nangyari? Anong nangyari, mga kapatid? 3,000 souls got what? Saved! Ganun po si Peter. Parang wala na rin, di ba? But God enabled. Remember, kaya nga sabi ko, pag nababasa ko po yung preaching na yun ni Peter, akala 3,000, ilan lang po tayo dito ngayon? May microphone pa ako. During that time, walang microphone. During that time, wala namang PA system. 3,000, ilan lang tayo dito? Pag hindi ako nagsalita dito, hindi na makarinig dun eh. Hey! Parang hindi na ako naririnig pag gamit ko ito. But let me remind you, mga kapatid, si Peter nag-preach, 3,000 souls got saved. It is not about yung kung gano'n siya kakatindi magsalita. It's about God. In-enable siya ng Diyos, kapatid, para ma-preach yung salita niya. Anong pinipreach ni Peter no Day of Pentecost? Anong pinipreach niya, mga kapatid? It's all about Jesus Christ. Kaya nga in-enable siya, mga kapatid eh. Hindi sa galing niya, kundi dahil sa Diyos. Merong Diyos, kapatid. Kaya huwag mong pagdududahan yung Diyos natin. Never doubt God. Na parang wala ng pag-asa ang iyong buhay, kapatid. Na parang hindi mo na alam ang gagawin mo, kapatid. Never, ever doubt God. Because He can enable you. He can enable you. And then the last point. Why God is an enabling God? Last but not the least. Because of His mercy and grace. Because of His mercy and grace. Mercy is defined as not receiving the punishment that we deserve. And that is what? Hell. And grace is defined as receiving the blessing that we don't deserve. Alin po yun? Heaven. Why God is an enabling God? Because of His mercy and grace upon us. Kaya mga kapatid, as I conclude this message, now you know that our God is an enabling God. Will you allow our God to enable your life for the ministry? Will you allow our God to enable your life for the ministry? Kaya mo bang sabihin sa Diyos, Panginoon, ito na. Enable me into the ministry. Will you allow our God to enable you as a father to lead a godly home? Alam mo na kayang i-enable ng Diyos. Kaya niya. God is nilatag ko po sa inyo matitinding mga persona po sa Biblia. Marami pa po. Kapag isa-isa gawin, di tayo matatapos. Marami po magpapatotoo. Hinighlight ko lang itong mga taong ito.
na ang Diyos ang magpapatunay na God is really an enabling God. Now, ngayon nalaman mo na nag-enable ng yung Diyos po natin. Yung Diyos po na nagpapakilala po dito, Diyos din po natin. Diyos mo rin hanggang ngayon, kapatid. Diyos na pinapanantala. Diyos natin. Diyos ditong dinidescribe ng Bible po na ito yun. Diyos mo rin siya. And He is available right now. Kung available siya ngayon, sabi ko nga po sa inyo, will you allow our God to enable you as a father to lead a godly home? Will you allow our God to enable you as a mother to submit to your husband? Will you allow our God to enable you to obey your parents, young people? Will you allow an enabling God na makialam sa buhay mo? Will you allow our God to enable us to build a godly home? Kilala mo yung Diyos natin eh. Enabling God siya. A person who can do impossible things to possible things. Yun yung Diyos natin, mga kapatid. Now, will you allow Him to enable you to build a godly home? Kaya kaya? Kaya kaya? Kaya kaya? Kaya. As long as we do have a God, an enabling God. Tayo po'y magsitayong lahat. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga salita mong nahayag. I've done my part, O God. Please use this message, O God, to pierce the hearts ng bawat nanay, bawat tatay, Panginoon, bawat young people, that they will commit to enable you na makailam sa kanilang buhay, Panginoon. Please, O God, kausapin niyo po ang bawat isa. Thank you. We praise you. In Jesus' name, amen.
Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong paggamit kay Sir Conrad. Salamat po sa isa pong napaka-powerful na mensahe. Tulay nga po, Panginoon, that we are not able to perform our ministry. We are not able to do things for your glory. But thank you, O God, for enabling us, O God. Thank you, O God, for giving us the power, O God, to be a blessing in your ministry. Ano man ang nangyari sa buhay po namin, hindi dahil sa malakas po kami. It's all by your grace, O God. Kaya salamat na kayo po ang Diyos po namin. Salamat na kayo po ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Peter, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Paul, Panginoon. At kayo din po ang aming Diyos po, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa paggamit niyo po kay Sir Conrad. Patuloy niyo po siyang i-bless. Gamitin mightily sa paghahayag ng inyo po salita. Sa mga ministry, pinagkatiwala niyo po sa Kanya. Please use Him mightily, O God. At Panginoon, alam niyo po ang kinumit ng inyo po mga anak. Alam niyo po ang kanilang nilapit po, Panginoon. Maaring may mga ilang nagda-doubt sa inyo, Panginoon. Maaring naka-focus po kami. Nakapokus po ang ilan, Panginoon, sa sarili naming kakayanan. Wala po kami ma-accomplish if we will just focus, Panginoon, sa sarili po naming kakayanan. But if we will just give our trust to you, O God, as an enabling God, Panginoon, great things will happen, O God. Kaya salamat na kayo po ang Diyos po namin. At ano man po, Panginoon, nakikita niyo pong karumihan sa aming puso't kaisipan, patawarin niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen! Amen! I hope na lahat po tayo ay na-bless sa